Good evening, everyone. My topic is the Aztec civilization. Made substantial contribution to science and technology and to the society. Some of their contribution are the following. Mandatory. The Aztec value on education, that is why their children are mandated to get education regardless of their social class, gender, or age. It is early from of universal or exclusive education. So, ang Aztec civilization ay sapilitan ang edukasyon para sa lahat ng Aztec. Anuman ang kanilang estado sa buhay, kasarian o edad, walang maaring umiwas sa pag-aaral. Halimbawa, kahit anak ka pa ng hari o anuman ang katayuan mo sa buhay, hindi ka pwedeng tumanggi dahil ito ay isang obligasyon ng lahat. Chocolate. The Aztec in Mexico developed during their time in Mayan culture. They used it as currency. The Aztec valued the cacao beans highly and made it as part of their tribute to their gods. So ito po yung ginagamit nila bilang pera ng mga Maya at bilang handog sa Diyos ng mga Aztec. Halimbawa, pag gusto sang isa ka-Aztec na bumili ng isang palayok, maaari siyang magbayad gamit ang isang butil ng kakao. Antispasmodic medication. They use a type of antispasmodic medication that could prevent muscle spasms and relax muscles, which could help during surgery. So gumagamit ang mga sinaunang sibilisasyon ng isang uri ng gamot na papamanhid na maaari makatulong na maiwasan ang paninigas ng kalamnan at makapagpahinga ng mga kalamnan na makakatulong sa panahon ng operasyon. Sa madaling salita, meron silang gamot na katulad ng anesthesia na ginagamit natin sa ngayon. Halimbawa, bago mag-opera ng isang sugat, maaaring gamitin ng mga Aztec ang ganitong uri ng gamot upang hindi gaano makaramdam ng sakit ang pasyente at upang mas madaling maoperahan. Chainampa, it is a form of Aztec technology for agricultural farming in which the land was divided into rectangular areas and surrounded by canals. Ang sinampa ay isang uri ng teknology ng Aztec na ginagamit nila sa kanilang pagsasaka kung saan hinati-hati nila ang lupa at ginawang hugis parehaba at pinalibutan ng mga kanal. Aztec calendar. This enabled them to plan their activities, rituals, and planting season. Aztec calendar. Ito yung nagsusubaybay sa oras at nagbibigay sa kanila na planuhin ang kanilang aktibidad, ritual, at para mahulaan ang mga pattern ng panahon. Halimbawa, kung magtanim ang isang Aztec ng halaman, tingnan niya muna ang kalendaryo bago siya magtanim para may katumpakan ang kanyang pagtatanim. Invention of the canoe. A light narrow boat used for traveling in water system. So ang bangka nito, ito po yung ginagamit nila para sa sasakyang pandagat at lakbay sa mga sistemang tubig. Asian. The revolution itself to Asian countries about freedom and independent nationhood along the improvement brought by it internally. Ibig sabihin, ang revolusyon ay nagsilbing isang aral para sa mga bansang Asyano tungkol sa kalagahan ng kalayaan at pagiging malayang bansa. At ang revolusyon ay napapakita kung paano ang mga tao ay maaaring magkaisa para makamit ang kanilang mga layunin at kung paano ang pagbabago ay maaaring magdulot ng pag-unlad at paglago ng isang bansa. India is a huge peninsula surrounded by vast bodies of water and fortified by huge mountains in its northern borders. So sa madaling salita, ang India ay isang malaking lupain na nakausli sa karagatan na napapalibutan ng mga dagat at karagatan sa paligid nito at mayroon itong malaking bundok na parang pader na nagsilbing proteksyon ng bansa. The Indians are known for manufacturing iron and metallurgical work. Kilala ang mga Indians sa pagiging mahusay sa paggawa ng bakal at larangan ng metallurgia. Halimbawa ng kanilang mga obra ay tulad ng sandata, kagamitan sa agrikultura at mga alahas. Their iron steel is considered to be the best and held with high regard in the Roman. So mataas ang tingin ng mga Roman sa bakal na gawa ng mga India dahil ito ay napapakita ng kalidad at kasanayan ng mga manggagawa ng bakal sa India. They're also famous in medicine. So kilala din ng mga India sa paggawa ng mga gamot. Halimbawa ng kanilang mga gamot is yung Ayurveda. Ayurveda is a system of traditional medicine that originated in ancient India before
2500 BC and it's still practiced as a form of alternative medicine. So ang Ayurveda ay sinaunang sistema ng pagpapagaling na nagmula sa India at patuloy na ginagamit ng mga tao ngayon bilang modernong gamot. They discovered some medicinal properties of plants that lead them to develop medicines to cure various illnesses. So natuklasan nila ang ilang mga halaman na may mga sangkap na maaaring magpagaling ng mga sakit. Nagamit nila ang mga sangkap na ito para gumawa ng mga gamot na maaaring makatulong sa tao na gumaling. Some ancient texts like Susrata Samhita describe different surgical and other medical procedures famous in ancient India. Susrata Samhita, ito yung sinaunang teksto ng India na kung saan naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa siruhiya at iba pang mga pamamaraan ng medisina. Ancient India is also notable in the field of astronomy. So nagkaroon ng malaking kontribusyon sa larangan ng astronomiya. Ang kanilang mga kalaman at mga imbensyon ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa pagunlad ng agham sa buong mundo. They developed theories on the configuration of the universe, spherical self supporting Earth in the year of 360 days, with equal 12 parts of 30 days each. Kahit hindi perpekto ang kanilang mga teorya, nagpapakita ito ng kanilang malalim na pag-unawa sa kalikasan, ang kanilang kakayahan mag-isip ng mga abstract na konsepto. China, one of the Asian civilizations with substantial contribution in many areas of life, like medicine, astronomy, science, mathematics, arts, philosophy, and music. Ang mga sinaunang China ay nag-iwan ng isang mayamang pamana sa kultura at sibilisasyon na nag-ambag ng malaki sa iba't ibang larangan. Halimbawa ng kanilang pamana ay ang medisina, acupuncture, healthcare, medicine, moxibution, kalendaryong lunisolar at compass ay ang mga halimbawang ito ay napapakita lamang ng isang maliit na bahagi ng mga kontribusyon ng sinaunang Chino. The Chinese are known for their traditional medicine. Ang China ay kilala sa kanilang tradisyonal na medisina na kung saan nakatuon sa pagpapanatili ng kalusugan at pag-iwas sa sakit. Ang layunin nito ay maibalik ang balanse ng enerhiya sa katawan. They discovered various medical properties and uses of different plants and animals to cure human illness. Acupuncture is an example. Nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa katangian ng mga halaman at hayop at ginagamit nila ang mga kalaman na ito para sa paggamot ng mga sakit. Isa sa halimbawa nito ay ang acupuncture. Ito ay isang tradisyonal pamana ng mga Chino na ginagamit para sa paggamot ng iba't ibang uri ng sakit, kung saan pagpasok ng mga manipis na karayo sa partikular na punto ng katawan. Middle East. The revolution in the Middle East were product of development and growth of individual nationalism, imperialism, for the effort of westernized and modernized Middle Eastern societies and to the push the declining power of the Ottoman Empire in the Arab region. So ang revolusyon na ito ay ang nagsimula sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan tulad ng Ehipto, Syria at Lebanon at nagresulta sa pagbagsak ng Imperyong Ottoman. At doon nalmitaw ang mga bagong estado dahil hindi kayang kontrolin ng Ottoman ang kaniyang teritoryo. A Muslim scientist named Ibn al-Haytham is regarded as the father of lights. So si Ibn Haytham, isang Muslim na scientist, itinuturing na ama ng optika dahil siya ang nagbigay ng unang scientificong patunay na ang liwanag ay pumapasok sa mata at hindi ang mata ang naglalabas ng sinag. Ito ay isang malaking pagsulong sa pag-unawa kung paano tayo nakakakita. In the mathematics, the mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi gave his name to the concept of the algorithm, while the term algebra is derived from albjur, the beginning of the title of the one of his publication. Ang kilala na Muslim na si matematiko si Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi ay nagbigay ng kontribusyon sa matematika. Bukod rito, ang mismong salitang algebra ay nagmula sa aljabr ay isang mahalagang bahagi ng pamagat ng
Isa sa kanyang naimpluwensya ng mga publication at ang kanyang gawa ay latag ng pundasyon para sa maraming mga pagsulong sa matematika. African, the fight against colonialism and imperialism in Africa. Ang pakikipaglaban na ito sa kolonyalismo at imperialismo sa Afrika ay mahaba at komplikadong pakikibaka para sa kalayaan at pagpapasya. Ang pakikipaglabang ito ay nagresulta sa kalayaan ng maraming bansa sa Afrika. Was known to be a center of alchemy, which is known as the medieval forerunner of chemistry. Ang Egypt bilang sentro ng alkimya na itinuturing na naunang anyo ng kimika noong gitnang panahon. Habang nakatuon ang alkimya sa mga espiritual na pagbabago at pagtatangkang baguhin ang mga karaniwang metal sa ginto, ang moderno kimika ay nakabatay sa mga pag-agham na eksperimento. Astronomy was also famous in Africa region, for instance. Documents show that Africans used 3 types of calendar. Gumagamit sila ng 3 uri ng kalendaryo. Ang una ay lunar. Ginagamit ito para sa pagsusubaybay sa mga panahon ng pagtatanim at pag-aani. Solar. Ginagamit naman ito para sa pagtukoy ng mga panahon at pagdiriwang. Stellar. Ginagamit ito para sa navigation sa dagat at sa pagsubaybay sa pagbabago sa panahon. The Age of Information. This has been the era in which technology has been prevalent. Ito yung panahon kung saan laganap na ang teknolohiya na halos lahat ng ginagawa natin mula sa pakikipag-usap hanggang sa pag-aaral at paglilibang ay apektado nito. At marami din benepisyo, halimbawa, madaling komunikasyon, mag-access na information at paraan para malutas ang mga problema. It is also known as the computer age that has brought so much on how we are living today. So sa panahon natin ngayon, dahil sipag nakapalaga na ang computer sa ating buhay, napabago na ito ang paraan ng ating pagtatrabaho, pag-aaral, pakikipag-usap at maging ating libangan.